Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa gabi pong ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At paging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating samahang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador at maging sa ating napakabutit, napakabait na National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At syempre magandang gabi po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Bayan City, lalong-lalo na dyan sa Bayawan City, lalong-lalo na po dyan sa Tanhay, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid dyan sa Dumaguete City, at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod City, at maging sa ating mga kababayan sa Iloilo City. Syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kababayan na patuloy po na nakatutok dyan sa Rojas City, lalong-lalo na po dyan sa Capiz, at syempre sa ating mga kababayan dyan sa Kalibo, Aklan. Syempre binabati din po natin ang ating mga kababayan lalong-lalo po dyan sa Cavite, sa Tansa Cavite, sa Naik Cavite. At syempre sa ating mga kababayan lalong-lalo na dyan sa Tagaytay City. At syempre sa ating mga kababayan dito sa Baguio. Marami po mga kapatid natin dyan na nanonood lalong-lalo na dyan sa Ordaneta City. Maging sa mga kababayan natin dyan sa Dagupan City. Maging sa ating mga kababayan lalong-lalo na dyan sa Tarlac City. At syempre lalong-lalo na po binabati natin ang ating mga kababayan lalong-lalo dyan sa Bulacan, lalong-lalo dyan sa Tungko at maging dyan sa San Del Monte, Bulacan. Maging sa ating mga kababayan dyan sa Pasig at syempre sa mga kababayan din natin sa Taytay, Cainta, Binangonan at sa mga kababayan natin dyan sa Santa Lucia. Okay, sa gabi pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito natalakay na natin no nakaraang gabi pa, pero babalikan lang po natin issue na to tungkol po dito sa nahuli na preso. So para mas maunawaan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ipanoorin po natin ito. Balik-kulungan na ang tumakas na preso ng New Bilibid Prison na si Michael Cataroha. Nahuli siya sa Angono Rizal kahapon matapos ang isang buwang pagtatago. Ayon sa naturang bilanggo, tumakas siya dahil may banta sa kanyang buhay. Nagpapatrol Jeff Caparas. Matapos mahuli ng mga pulis kahapon, agad sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 157 ng Revised Penal Code o Evasion of Service Sentence ang nakatakas sa bilibid inmate na si Michael Angelo Cataroha kanina. Huwebes ng hapon nang mahuli ang pugante sa Angono Rizal sa bahay ng kamag-anak nito sa Barangay San Isidro matapos ang higit isang buwang pagtatago. Sa unang kwento niya, di ba, sumabay siya sa dalaw. Paglabas doon sa ginaya niya yung
stampad nung sa NBP, kaya siya nakalabas. Ngayon, iba na naman ang kanya senaryo na sumabit siya sa truck paglabas, truck ng basura. Giit ni Kataroha, wala siyang kasabwat sa pagtakas na nagawa umano niya dahil sa banta sa buhay. Ayoko na kung bumalik sa bili na kasi daw, babakang ko yun eh. Kaya po ako lang kapag minsan ako kayo wala sa kanyo, kapag sa akin eh. Yung saltay sa ako. Bakit? Kaya po eh, kaya kapag ko saltay sa akin eh. Mali yung subensya? Eh, ako, umakalaya pa ako. Sa amin, di kami maniwala sa maximum security, makalabas ka ng napakaganong kadali. Kung susuriin natin yung katayuan niya sa buhay, wala naman siyang kakayanan na magbigay o anumang mangako ng kapalit. Naniniwala naman sina Bureau of Corrections Chief Director General Gregorio Catapang Jr. at Senador Francis Tolentino na may tumulong kay Kataroha. I don't think without the help of any guards or the duty officers there, because they should be accounted for. And how come he had a pass, he had a marking, he was able to get a visitor's pass and also put a marking on his hand that he's one of the visitors. He might have been in cahoots. We will know what measures to institutionalize to prevent this from happening again. Sa Martes, ipapatawag ang mga opisyal ng Bucor at PNP sa Senado upang imbestigahan ang pagtakas si Kataroha. Kabilang naman sa iimbestigahan ng Bucor ang umano'y fraternization sa maximum security compound. Titiyakin din ng Bucor na may mananagot at papaparusahan sa insidenteng ito. July 26, 2022 nang makulong sa NBP si Kataroha dahil sa mga kasong paglabag sa anti-fencing law. May kinaharap din siyang kaso ng carnapping. July 7, 2023 nang tumakas umano siya mula sa maximum security compound ng Bilibid. July 15, 2023 naiulat na nawawala ito sa kulungan at hinihinalang pinatay at itinapon sa isang septic tank sa loob ng Bilibid. Pero sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, walang nakitang anumang labi ng tao sa septic tank. Sa muling pagbagsak niya sa selda, nangako siyang hindi na muling pupuga. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Talagang hindi ka na makakapuka. Malamang hindi na talaga to palalabasin kahit sa selda. Nakabigyan pa nga ng escort to para lang bantayan kahit sa CR eh. Diba? Pero pag-usapan po natin nung nahuli po itong suspect na ito, itong bilanggo na ito na nakatakas dyan sa Muntinlupa. Una, sabi niya, ginaya niya yung stampad ng MVP. Pero para sa akin naman kasi, hindi yun nagagaya basta-basta eh. Lalo na paano niya ginawa yun. Ibig sabihin, siyempre magkakadikit lang sila dun eh. Magkakasama lang sila dun eh. Alam ng mga tao doon kung anong ginagawa. Miski nga pagligo mo eh. Pag-ihi mo. Mga sinasabi mo doon, madaling malaman ng mga kasamahan mo yan. Dahil lumilipad ang mga doon, tainga doon. Diba? Sinabi mo dito sa selda 1, pwedeng umabot hanggang sa ano man yung dami ng selda niya. May masama kang mabanggit doon tungkol lang sa mga opisyal ninyo dyan. Madali rin marinig at kumalat, madaling maiparating doon sa mga nanunungkulan. Diba? Eh yung pa kayang gumawa ka ng stampad ng MVP, malabo yun. Diba? Maliban na lang kung mismo yung may hawak ng stampad ay tinatakan siya para makalabas. Ayun, pwede pa. Diba? Pero yung sasabihin gumawa, anong may materialis para gumawa ng stampad eh. Ibig sabihin ba may materialis siya na katulad ng ginagawa nung gumagawa ng stampad? Magloloko na. O sabi naman itong isa, sumabay daw siya sa truck. Saan siya pumunta? Sumabay sa truck. Sabi ba niya dun sa driver, pasabay? Eh siyempre, yung mga driver ng mga truck ng basura na hindi rin yan papayag. At saka kapag mayroong pumapasok dyan ng mga truck, bantay sarado din yan. O kaya naman, kaya nakasakay nga itong tolongges na ito dyan sa truck, ay walang nagbantay. Puro mga trusty lang yun nando doon. Ganun lang yun eh. Diba?
Ganun lang ang pwedeng maging senaryo yan. Senaryo dyan. Kaya nakatakas yan. Imposible naman na sumakay din siya sa drum o pumasok sa drum. Siyempre pag hinagis siya dun sa mga basurahan, kukunin pa rin yung drum, makikita pa rin siya. Baka mabulaga pa nga yung mga basurero. Diba? Pero, bibigyan po natin ng daan itong nakarating sa atin na chat o mensahe. Ito para hindi po tayo bias. Posible daw na mayroong personnel na ang Bucor na gusto din ilaglag itong si Katapang. Dahil kung maalala ninyo mga kababayan ko, nabalita po sa telebisyon at kumalat sa social media itong naging usapin na kung saan naging usap-usapan din sa Senado na itong mga itong mga trabahante ng Bucor o mga personnel ng Bucor ay pumupunta lang doon para pumirma lang. Para sabihin sila ay naka-duty at aalis. Naging usapin po yan. At ang pinagdududahan daw na nag-report nito ay si Katapang na ikinagalit ng ibang mga Bucor personnel. Kaya malamang meron na namang Bucor personnel ang magsasakripisyo dito na nabayaran ng pera para lang sirain yung reputasyon nitong ni Katapang. Kasi kung iisipin nyo, imposible na makagawa itong takas na ito na bilanggo na ng isang estampad. Kung maalala ninyo, noong panahon po ni Bantag, dahil sa dami ng mga accomplishment niya na nagawa sa loob ng Bilibid, marami pong galit. Maraming ayaw sa kanya. Dahil maraming nasasagasaan ng mga drug lords na nakakulong sa loob ng Bilibid. Dahil tinanggalan niya ng mga oportunidad etong mga VIP na mga bilanggo. Tinanggalan niya ng mga kasiyahan katulad ng billiard, katulad ng iba pa, na kung saan naging kalakaran na nila sa araw-araw na buhay nila dyan sa loob ng Bilibid. Kaya ang nangyari, gumawa ng paraan itong mga drug lords, nagawa ng issue etong si Bantag. Maraming issue na ibinato dito kay Bantag. Nagsakripisyo sila ng isang bilanggo na imposible nang makatakas o posible nang makalaya dahil sa dami ng kaso. Ang ginagawa nilang pampain dyan, yung mga tao na imposible nang makalaya dahil sa dami o sa tagal ng kanilang sentensya. Kapalit ng pera na ipapadala nila sa kanilang pamilya para makadalaw sa kanila. Mga kababayan, pwede rin. Dahil kung titignan natin, wala namang kakayahan na magbayad ng anumang halaga itong suspect na to. Maliban na lang doon sa kanyang sinasabi na kaya siya tumakas dahil nga sa delikado daw ang buhay niya. Kung gano'n na lang pala, pag delikado buhay mo, madali ka makatakas. Kung gano'n na magiging rason ng isang bilanggo na dahil delikado yung kanyang buhay, madali siyang makatakas. Ngayon, sabi niya sumakay lang siya. Sumabay lang siya sa truck. Dapat makita yung truck at dapat magkaroon ng investigasyon doon sa mga basurero. Baka may kasabwat nga siya doon. Diba? Dapat, kasi ang alam ko, hindi naman lahat ng basurero nakasakay doon sa front eh. Yung iba dyan nakatungtong doon sa sa likuran ng truck. Diba? Dapat imbestigahan din yun kung sino yung mga basurero na yun. Imposible naman. Diba?
sobrang imposible. Kaya mga kababayan, sa isyong ito, titignan po natin kung ano ang kahinatnan sa Martes o kalalabasan ng pag-iimbestiga ng Bucor. At ano ang magiging hakbang ng Senado tungkol dito. Kung si Katapang ba ay papalitan bilang isang Director General ng Bucor. Kaya mga kababayan, abangan po natin kung ano ang magiging sagot ni Katapang sa mga posibleng magiging tanong ng ating mga senator sa kanya at ano ang magiging sitwasyon niya pagkatapos na nahuli itong tumakas na bilanggo. At ano ang magiging hakbang naman ng Bucor sa mga bilanggo na may issue sa mga illegal na gawain dyan sa loob ng Bucor. Kaya mga kababayan, malamang siguro may mga pagbabago talaga mangyayari dyan. At siguro maghihigpit at dahil nga sa mayroong pag-iimbestiga ngayon sa Bucor, siguro maiipit na naman dito na sitwasyon yung mga dalaw. Dahil ang alam ko, pagka gano'n na may mga mabibigat na issue sa bilibid, pinagbabawal muna nila yung dalaw. So damay dito yung mga bilanggo na maganda yung performance. Damay dito yung mga pamilya ng mga bilanggo na gustong dumalaw sa kanilang minamahal na ama, anak, asawa, 'di ba? Tatay, lolo. So sana po maiwasan na yung mga ganong uri ng mga issue o nagaganap diyan sa Bucor para naman po hindi madamay yung mga kababayan natin na nagpapakatino po diyan sa loob ng bilibid. Ang problema kasi dito diyan sa bilibid, may iba diyan na mahilig magpasingit. Kapag alam nila na malapit ng lumaya itong kanilang kakosa, abay sila pa mismo. Sila pa mismo yung mang-aasar, sila pa yung kumbaga mandidemonyo para makagawa ng hindi maganda itong kanilang kasama. Kaya kung ako sa Bucor at ako yung Director General ng Bucor, kapag ang bilanggong ito ay 2 taon na lamang sa kulungan na yan, ihiwalay mo na doon sa mga bilanggong may sentensya pa na mahigit 10 taon o 20 years. Diba? Ihiwalay mo na. Baka mademonyo pa para mabigyan ng pag-asa yung mga taong bilanggo na makapagbagong buhay dito sa laya. Diba? At sana magkaroon din ng tunay na trabaho o pagsiservisyo yung mga Bucor dyan. Tagal-tagal na, dami ng naging Director General dyan. Hindi nyo pa rin nauubos at hindi nyo nakukuha yung mga kutsilyo dyan, yung mga patalim nila dyan. Bakit nagkakasaksakan pa rin yung mga yan? Diba? Dapat yung mga toothbrush dyan, sabi pinuputol naman daw. Dapat yung yung toothbrush, iwan lang lapat yan dun sa sa sinasabi nilang liguan at saka pupuan nila. At may gwardiya doon. Iririkisa, teka, baka may daladala kang toothbrush. Kasi toothbrush, kahit maiksi na yan, hindi dyan pinag-uusapan yung iksi. Ang pinag-uusapan dyan, pwede pa rin yan patulisin at isaksak. Yung isang nga lang, masakit na yun . Diba? Lalong-lalo na, may mga pinapasok dyan na mga hindi naman masasabing kontrabando kasi yung electric pan kailangan nila yan. Ang problema kasi, yung mga electric pan na yan, meron yung mga bakal dyan sa loob. Merong mga materialis dyan sa loob na bakal na kapag nasira na, kinakalas nila. Kinakalas nila yung mga bakal-bakal dyan. At yun ang nagiging sanda, lalo-lalo yung mga electric pan. Diba yung busing yan? At saka yung yung parang bakal na nasa gitna nung sa motor. Tinatanggal daw nila yan.
bago ibaba doon sa natural, nakakaipon sila ng mga patalim. Nakakaipon sila ng mga sandata. Diba? Yung mga cover ng mga electric pan dyan, yung cover, pinatanggal nila yun. Yun ang sinasapaw nila ng 3 doble para matibay. At yun ang ginagawa nilang ice pick. Diba? Maraming mga paraan ang bilanggo kung gugustuhin. Dapat gumawa ng isang paraan ang ating gobyerno o yung Bucor na hindi makakagawa ng anuman na sandata o patalim. Biro mo. Ang nakakatakot pa dyan. Ito daw mayayaman na mga inchik, itong mga maperas dyan, yung mga mayores dyan. Aboy, may baril. Paano hindi magkakabaril? Ayon nga kay Robin Padilla, yung karamihan ng mga Bucor dyan ay nakikipangkat. Yung mga Bucor na dapat sila ay Bucor, abay nakikipangkat. Ano ibig sabihin ko nakikipangkat? Nagpapatato ng Sputnik, Oxo, Batang City Jail para maging kakosa nila yung mga bilanggo doon. Para hindi sila galawin. At dahil sila ay kakosa, malamang yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kontrabando doon sa loob. Diba? O dahil kakosa kita, siyempre may patakaran ng ang may batas din yung grupo na yan. Sa hirap at ginawa, ano man ang mangyari, walang kakanta, walang aamin, walang basta diretso lang, laban lang. Diba? Dahil itong Bucor na to ay kasapi ng bahala na gang, ayaw niya maagrabyado yung mga kakosa niya, bibigyan niya ng armas, siya yung nagiging tulay. Kesa maubos yung mga kakosa niya. Ito ding isang Bucor, dahil kakosa niya yung mga Oxo, bibigyan din niya ng armas kasi nga pabor siya dun sa isang grupo. At doon din siya nagkakapera. Balita ko itong mga na to, kaya nagpapatatak ito ng Sputnik kasi pag naging na sila, kagrupo, siya yung tulay. At dahil siya yung tulay, doon siya nagkakaroon ng limpak-limpak na pera sa mga pabor na hinihingi sa kanya kapalit ng pera. Diba? Sila lang naman yung pwedeng pumasok sa loob para magdala niyan. Alangan naman yung bilanggo lumabas tapos bumili sa grocery, bumili kung saan-saan yan at pumasok uli. Diba? Sana makita ito at masilip ito ng ating Senado. Sana masilip ito ng ating Presidente. At sana magkaroon ng matinding pagbabago dyan sa Bucor. Para naman hindi magkaroon ng mga kaguluhan yan na ikinakadamay ng ating mga kapatid na nagbabagong buhay na. Balita ako dyan. Meron nga daw dyan 6 months na lang, 3 months na lang lalaya na. Abay natodas pa. Nakagawa pa ng nakapatay pa. Imbes na lalaya na 3 months na nakapatay pa dahil nga sa mga, di ba? Okay lang sana kung suntukan mabubuhay pa. Pagka ganun, konting galaw dyan, konting kaluskos sa loob ng bilangguan, saksakan, barilan, parang wala din sila sa labas. Parang wala din sila sa loob. Parang nasa labas din sila ng kulungan. Walang pinagkaiba nung sila ay laya pa. Gamit yung mga sandata nilang pang patay. Di po ba? Kaya mga kababayan, tututukan po natin itong usapin na ito dito sa ating programa. Titignan natin kung anong magiging reaksyon, aksyon, at ano ang magiging opinion at ano ang magiging hakbang ng Bucor o ng ating gobyerno sa usaping ito na nagkakaroon ng kaguluhan o takasan dyan sa Bucor. Muli po sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila?